Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banar, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Gusto mo ng good news, pare? Good news muna. Good news Okay. naman. Good Wonderful Christmas gift to the Filipino Yan. people. Ano to, SRI? Hindi. Christmas gift to the Filipino. Yan po Okay, ang sabi sige. ng... Ito hindi ito pare. Wonderful Christmas gift sa Filipino people. Ito nagte-text sa akin. Ano sabi? Martin, huwag ka muna masyadong pumunta dito at magbibigay ka na naman ng kape. Ikaw naman eh. Si Martin nagte-text sa Ito ito. nag-text sa akin. Kala ko sa akin lang eh. A wonderful Christmas gift po to the Filipino people. Yan ang sabi ng Meat Importers and Traders Association. Mita. Sigurado ka na sa good news category to. Ha? Good news. Hindi, may tatamaan dito. Wonderful Christmas gift eh. May tatamaan dito. Kaya Mita. Sabi Okay, po okay. ng Mita, President Emeritus Jesus Cham, ang wonderful Christmas gift daw po ay ang extension ng lower tariff on pork. Yan. Wonderful Christmas gift. To the Nag-decide Filipino na- people talaga. Nag-decide na po ang NEDA board na i-extend daw yung lower tariff on rice, corn, and pork by 1 year. Nag-decide na NEDA board. In session pa ang Congress. Pipirmahan daw po yan as soon as Congress adjourns Congress adjourns. for the Christmas. Kasi po, ang patakaran dyan, hindi pwedeng mag-issue ang presidente Yung mga tarif-tarif. ng tarif-tarif kasi ang Congress na lang ang nag-i-issue niyan. Pwede siya mag-issue niyan, tarif, kapag recess ang Congress. Okay. Yan. And therefore, habang may Congress, pinag-uusapan natin to, and yet, walang ginagawa ang Kongreso, kailangan hintayin mag-recess. What do you call this? This is gaming the system. Correct. So this MITA is gaming the system. Okay? Hintayin mo lang mag-adjourn ng Congress. At yung mga naglabi kayo, ewan ko kung anong pinagagawa nyo yan, bakit in-approve yan. At nagkaroon pa kayo ng charade. Ng moro-moro na may hearing pa sa Tariff Commission. And so on and so forth. Wala rin pala mangyayari. Alam na natin yung labi nyo, ma-approve yan. At para makalusot kayo sa Kongreso, hihintayin nyo lamang mag-recess ang Kongreso. Di inaisahan nyo ang Kongreso. Yan ang tingin ko dyan. At ang sabi pa po, the nerve of MITA, we look forward to the issuance of the new executive order soonest. Wait! Talaga? So, sure sila. Quote po yan. Sure sila na may That's iho. their own words. Hindi po sa Hindi karambol naman yan. ang press release. Grabe kayo. Para raw ma-avoid yung delay sa customs. Di na. May kasalanan pa customs. Nga. Nasisi na naman ang gobyerno. Privatize nyo na nga yan. Sumasakit ang ulo ko. Wag. Pag-ano muna ako ng calming. Ngayon po, Nicolatilla yung approval ng NEDA. Okay. It's subject to review. Middle of next year, magre-review. Ang sabi po ng MITA, okay. Kasi magkakaroon ng months. tariff hearing yan eh. 6 months. First quarter pa lang, mag-hearing na. Sure na naman mag-hearing sila. na agad daw. Para daw, pagdating na second ng midterm review, meron ng desisyon. Ito ang... Mahusay tumita eh. This is our call. Ano? The chairman of the Ways and Means Committee of the House, the credentialed, Credential. Congressman Joey Salceda, please take a second look at this. Ang mag-hearing hindi Tariff Commission, ikaw na. Kasama mo dapat si teacher. Wala na kaming tiwala sa, yan po sinasabi ni Jonathan, wala na kaming tiwala sa Tariff Commission eh. Dito kayo, Mukhang may decision na eh. Ways and Means Committee, pwede nyo i-reverse yan. Dalawa yan. Joey Salceda, Congresswoman Stella Kimbo, please. Meron pong
economic professor ng Ateneo de Manila University. Okay. Ito ba yung natalo? Number 4? Eliminated ba ito? Meron po professor dyan, economics professor, Leonardo Lanzona. Sabi niya, yung move na yan, negative yan para sa mga local producers. Of course. Okay? Tama po siya. Tama. Tagal na natin sinasabi yan. So, ano daw ngayon? Total, i-approve nyo naman yan kahit anong mangyari. Anong pwedeng gawin? Yeah. Sabi niya. So, gumastos kayo, gobyerno, para Tulungan. at least to mitigate. Yes. Ano ba ito sa Tagalog yan? Mitigate. Medyo- Maibsan ng konti. Maibsan ng konti Konti. yung impact sa mga local producers. Ang dahilan po kasi nitong MITA, kung bakit kailangan i-lower ang tariff, kasi may ASF pa daw. Anong ginagawa natin sa ASF? At dahil may ASF, kailangan daw ng low tariff para sa kapakanan ng mga consumers. Ito yung tanong. Bumababa ang presyo ng pork. Okay. Tumaas lalo. Total ito, sinasabi nyo na inevitable na ito. Yeah. Inevitable, ha? Yung tariff. Talaga mangyayari na yan. Ang pwedeng gawin kung tutuusin, kung talagang kayo ay naniniwala na kailangan na magganito ganyan, etc. matulungan. Yung vaccine, kasi sa iyo ASF Correct. yung vaccine ng para sa ASF, bilhin nyo na. Kayo, MITA mismo. Total, kumikita kayo dyan Hindi pa raw tested. Hindi, Sinasabi na MITA eh. sa Vietnam tested Oo. Hindi, inuupakan nila eh. Pwede naman nilang Kasi umpisa daw na hindi testing. sineshare ng Vietnam eh. Ay, girl, that's not true. Number 1 yon. Pero number 2, i-identify nyo muna yung sinasabi nyo na ASF areas kasi wala tayong naririnig eh. Oo, totoo Nasaan yan. yung ASF areas? Sinasabi nyo na ASF areas na yan. Well, ayaw nila maging alarmist. Ayan! Hindi nila Ganda! pinaganda. Ganda! Ganda na. Ganda, With ganda. judiciously Yan ang mga coordinate with the You should have been a defense lawyer. Muntik na ako mapabilib sa'yo. Alarmist. Di ba, pag di naguluhan, ay saan may- swine flu na naman. Tama rin naman. Wala na, sayang mga lito. So, Nagalit si Mayor, So, ang solusyon na, Bueno. ang solusyon, parin Joel, patayin na lahat ng local producers. Para hindi kumalat yung ASF, mag-import na lang tayo. Dalan tayo. Ang matindi rito, Soonest. yung ambassador pa ng UK, ang 5 years daw dapat. Naku, My God! timeline pa, no? Hindi naman tayo nag-i-import gaano from UK ng meat eh. Hindi gaano. 5 years daw yan. Kakaloka kayo. Oo. Bakit ba nakikialam kayo sa Timeline pa. pakilamero itong mga... Hanggang ngayon, tingin nyo sa amin, colony. ninyo. Ito si Peter. Never naman tayo naging colony nila. Almost. At one time. Almost at one time. 2 years. Sa Manila, Wala, sa 2 Manila, years, they 2 years. occupied Manila. Oh, correct. Hindi, na-take over nila kasi yung Intramuros, which They was were the here. seat Yes. of governance ng Spanish At one colonial time, the authorities. British We're here. They were- Oh, The British are coming. yung ibang ang lumaban for the British were Irish. At yung ibang mga Irish na yun, umabot ng Ilocos. They stayed here. Saan nanggaling yung pangalan na Sullivan? So, island yan. Sullivan. From O'Sullivan. Sullivan. So si Max Sullivan ay Sullivan dati pala yan. Siya nga ang nagkukwento. Siya nagkwento si Max. Meron yun ang silang, source ko. ano to yung, coat of arms ba tawag to? Meron sila. Aran sila. Tapos yung mga sepoy napunta sa Dito, kay Ta. Nainta. Correct. Anong magandang, Kaya nga cruise eh. Yung cruise eh. Kaya kailangan ng cruise. Meron may tour yan. Napakaganda na. Importante yung privatization yan. Pero aanhin mo yung istorya at culture na hindi nyo naman in-approve yung Grab Tour. Wala yun. Sino Grab Tour dapat yan. Meron nga kayong cruise eh. Wala namang Grab Tour. Sana inayos nyo yung 2,000. Nag-iinanakit na tuloy yung taga-Malacanang eh. Bakit inaupakan yung Grab Tour na yan? Pasingit ng kwento. Ano? Dito sa
sa Transpac. Alam niyo yung Transpac? Ano yung issue? Transpac? Transpac is a logistics provider. Okay. Kinontrata yan ng DepEd in the last administration to provide certain supplies. Okay. And educational materials. Okay. Nag-overlap, syempre, with the current administration. Okay. May nanawagan sa Kongreso, imbestigahan. Kasi daw, hindi nababayaran o hindi nag-supply ang Transpac, napaka-delayed ng deliveries, etc. for different things. Sino yung nanawagan? It's just a coincidence, ha? Na? It's Congresswoman Franz Castro. Coincidence ka. Yes, it's a Okay. it's a coincidence Okay! impeachment and etc. Okay! Coincidental. Okay, so that was the other day na nawagan sila na yun nga, imbestigahan na ito and so on at kino-call out ang DepEd. Oy, DepEd, ano bang ginagawa ninyo dito? So within 24 hours sinagot na ng DepEd. Ano sabi? Yung issue dito sa Transpac. Teka, tinitingnan ko yun dun sa Facebook ko kasi pinost ko Dun sa sabi ng DepEd, they have not been remiss. They followed the process. Siyempre, magde-demand ka, di ba? You have to, yan. Ito yung procurement. The procurement with Transpac was October 8, 2021. And the services were to last until June 30, 2022. Nag-fail ang Transpac to deliver goods. So, nag-demand, pagpasok ni VP Inday, nag-demand na sila compelled delivery of the goods as required by the contract. Ang DepEd na ang kumuha kasi nandun sa kanila. Naka-warehouse lang yan. Logistic services sila. So, naka-warehouse lang doon. So, sabi ng DepEd, sige, kami na lang ang kukuha. So, may payments na ito Walang issue about Anong payments. issue ni Castro? Hindi pa na-deliver hanggang ngayon. Okay. So, nung August 30, walang resolution. Ang ginawa ng DepEd, they terminated with Transpac. In accordance with the procedure. Tapos, noong November, dinimanda na nila. Okay. So nakikita natin, this is the procedure talaga. Pag nag-fail yung supplier mo, Nagloko yung supplier, therefore, magde-demand letter ka, mag-offer ka ng alternatives, etc. So, by the... Pinalalabas ni Castro, may controversy na naman sa DepEd. Yan. Kasi po, ganyan ang style ng spin. Okay? So, Mag-i-spin ka, may kalokohan sa DepEd. Ang sinasabi ng nag-call out ay hindi kasi nagbayad ang DepEd. Kaya, yun yung defense ng Transpac. Sabi ng Transpac, di kasi kami binabayaran. Bakit kinuha ng DepEd kung hindi bayad yun? Naglabas naman ng resibo. Ang DepEd. Sabi ng DepEd, meron siyang, di ba, pagka may procurement contract, may date of delivery yan. Deliverable siya. So, usually rin, pag government, either meron kang maliit na i-advance or kaliwaan. Or, di ba, once turnkey, correct. So, hindi ito issue na hindi nagbayad. Failure of delivery yung issue dito. At Transpac ang nag-fail. Okay. So, mababan na yan. They should. Di ba? They should be banned. They should. So, Parang Smartmatic na according yan. to Non-performance ka. the contract says payment upon delivery. Once the obligation has been fulfilled. O di ba bayaran? Hindi rin naman maganda kung ang government mag-advance payment. Tayo yung lugi doon. Lalo-lalo na kung mag-fail mag-deliver. So, ibig sabihin, may issues ng graph, magkakaganon. So, tama lang to. Walang delay except in the delay of the delivery. And in fact, after the case was already filed, saka lang sabi ng, biglang nagtawag ang Transpac sa DepEd at sinabing, pwede nyo na pong kunin. Ayun. Alam mo, sa kontrata, Ang liit na bagay, yung pag pinalaki hindi nila. ka nag-deliver, may penalty. Dapat, I'm sure may provision sa contract na yan, may penalty pag di ka nag-deliver. Dapat inaano na yan. Wala na. No more future contracts for you. Oo. Tsaka, banned yan dapat for the entire government. Hindi lang dyan sa DepEd. So, ano na ngayon ang result? Alam mo, meron ako mga natatanggap
na text. May mga private groups ako na chat groups. May mga essay na well-written. At tingin ko kumalat na to. Ang inuupakan si Inday tungkol dun sa test, yung sa results ng PISA. Yung PISA, yung results ng PISA that our students, Nasa lowest 10%. lowest 10%. Sa math, science, and reading comprehension. Pati reading comprehension. Yung tatlo na yun lang naman na sinusukat nun Sa bagay. Math, science, and reading comprehension. Parang lahat ng may kasalanan si Inday Sara nilalabas doon. Yan. Meron na umiikot. And, eto napansin ko, it's well written, pare. Ang ganda ng pagkakasulat. Professional. Hindi lang siya kung sino-sinong kanto-kanto na opinion or what, kuro-kuro, hindi. Well written. Tingin ko professional propagandist yung Pero Mira. tinatali kay VP Inday. yung sa kanya. VP Matagal na yan. ang karang argument. Tapos si Sara. It's been a decades old. And then, siyempre, may mga pasaring. Oh, Ganyan na nga problema. Unang move mo to remove the posters. Mga ganon. right. Confidential funds ka kagad. May mga pasaring na ganyan. Pero it's well. So, eto yung akin. Meron talaga nagka-campaign against Inday Sara. Okay? It's well written. Paano kakalat yan? Kung walang padulas. Alam mo na, yung medyo gasolina. Di ba pare? Ang isang campaign, information campaign, mapa-propaganda yan, o mapa-marketing yan ng isang produkto, gagana lang po yan kung may pondo. Ang question dito, sino nagpo-pondo niyan? Oo nga Yung mga pakana niyan against Sino yung may ganyang Inday kalalim na na resources? Kasi ba? mamahalin yung that's the best that na-hire, money can buy. maganda po pagkakasulat at kumakalat niyan. At iba-iba. Hindi lang isa tricks. Maganda yan, kinakalat mo para hindi ganong kita ang tali. Iba-ibang style. Maganda. Ay, yan yung mga pondong ganyan. Yan yung mga sensitibo sa mga travel fund. Mga ganon siguro yan. Ewan ko naisip ko lang. Naisip mo lang. Meron pong study, ang PIDS. Alam niyo na yung PIDS, Philippine Institute for Development Studies. Nakita po nila ang problema raw sa ating education, hindi yung mababa ang salary ng teacher, kundi yung overload ng trabaho ng teacher. Nakita po nila ang sahod, average na sahod ng teachers dito sa atin, doble ng median ng salaried workers. Nasa 22,000 per month ang mga teacher. Yung mga yung mga workers po, halimbawa ordinary government employees, nasa 11,000. So doble. Ang conclusion nila ng PIDS ay hindi yung salary ang problema. Ang problema daw po, masyadong napakadaming ibang ginagawa ng mga teachers. Ano ang kanilang mga, bukod sa pagtuturo, ang ginagawa daw po nila, Administrative, etc. Marami. administrative, Counseling. yan, community tasks, administrative tasks, okay? Imbes na devoted daw to teaching in the classroom. 6 hours teaching in the classroom, po-provide pa po sila ng support, including, ito pa, mas matindi. Pag nag-attend ka ng kapirasong seminar, kailangan sumulat ka ng report on the seminar. Post-activity report. Ha? Tawag nun. Post-activity report. Kahit kapiraso lang. Yeah.
Yung mga ganyan na mga requirements, pwede na nilang they can do away with it. Ito pa, pag pumimid disaster, ang taya, yung mga teacher din. Siyempre, kasi sa eskwela. gagamitin yung classroom eh. Paano naman yun? Ano, wala nang pahinga yung mga yun? Hindi, ang isang iniisip dati at I think dapat i-continue, kinu-continue naman yata, yung teaching materials ayusin nyo na para yung load pagdating sa pag-preparation of lesson plan, etc. and everything, medyo na. Nung pandemic daw po, ang mga teachers taya rin sa doon sa immunization, yes. yung vaccination program. Okay. Taya rin sila dyan. Pag meron pong halimbawa ang DOH na programa, deworming, teacher na naman ang taya. Yeah, because they are going to make use of the schools, etc. and communities. So it's they use class hours for that? Yes. Could be, I don't know. No, but the main thing here is, bakit teacher ang responsible? Siguro dahil traditionally sa Pilipinas, yung Mother Teresa-like attributes mga teacher. Hindi, Ito pa, they conduct population census. Do you know that? The teachers? Ano kinalaman niya sa babahay-bahay, pagtuturo? barangay pa sila. Hindi naman siguro. Sobra na yun. Bakit nga ba? They distribute the ayuda. Oo. Tinatap din ng teacher to distribute. Kasi po, sila, in a community, sila nakakaintindi. Teacher nga yan, napakataas ng tingin dyan. Paano naman yan? Ito pa, yung mga anti-drug campaign. Sila pa din. Sila rin, ha? Siyempre, higit sa lahat, pag may eleksyon, sigurado na yan, sila taya dyan. Hindi lang taya to. Tinatanggal na yun. Balagoong na to. Balagong na. Ay, nako. Yan daw po ang problema, sabi ng PIDS. Ngayon, Pero yun nga, sobrang daming responsibilidad. Ang akin really sa teachers, teacher training ang kailangan eh. Kasama na yun. In the technical, academic. Merong effort natin maglagay ng mga administrative staff para hindi na i-take over ng teachers. lahat dyan. Nagsabi naman si VP na naglalaan sila ng budget or at least humingi sila ng budget para sa assistants to the teachers, yung mga teachers aides para merong May maganda masalo. tricks may maganda suggestion, PIDS. Dapat daw gumamit siguro ng time use study on DepEd sa mga teacher. Kasi puro mga po to eh. Sasabihin natin na involved sila sa ganyan, involved sa lesson. Gaano kahuking oras ba talaga ang ginugugol ng teacher sa mga activities? Kailangan po pag-aralan yan. Kumbaga, sa isang, halimbawa sa isang fast food, yung time and motion, importante yan. Kundi hindi iikot ang flow ng tao. So sa teacher po, yung time use study, kailangan na magkaroon siguro yung DepEd niyan. Pa-finance nyo sa ADB. Imbes na puro privatization yung binibigay ng ADB. Merong merong EDCOM, Education Commission, which two, sabi ni Senator Gatchalian. So that should be part of the efforts as far as studies are concerned, how to tweak the present system. May budget yan, pare? Meron sila. There is a budget Ayun for this. pala eh. So pwede na nilang i-work out yan. All of these inputs coming from the PIDS can be worked out already. So, hindi ko lang alam kung kailan nila matatapos yung kanilang mga research and studies. Isama na ho ninyo ito para maging maliwanag. Yung time use na yan. Kasama na Para yan. malaman natin. Saka yung kasi minsan marami dyan ad hoc eh. Yan. Ad Yung mga hoc. trabahong ganyan. Mga trabahong ganyan. Marami. Yun na nga, isa yung disaster. So, pwede na sila Yun, minsan yung mga teachers, sila pa rin pulis. Oo. So, may mga... Minsan sila Lahat pa rin na lang. May kakulangan talaga pagdating sa staff. And pwede naman sila manguha pati ng job order aside from in the meantime. I think Okay. they're given Contractual, tama. given that leeway.
Sa administrative. for the administrative requirements. Pwede. Oh, Pwede. Bakit hindi? Hindi, not the same pay as the teacher. yes. Administrative Kasi assistant. double eh. Ngayon, 9:30 na ng Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Pabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yan. Hindi po good news to. Tataas ang pamasahe sa mga train sa Metro Manila. Sabi po ng DOTR. Kailangan daw yan. Ngayon, naaprubahan na raw ng MWSS. Mas mataas na singil ng tubig. Medyo matindi pare yung singil eh. At least po 640 hanggang 887 per cubic meter ang increase. Magsisimula po yan sa Enero, sa isang buwan na. Yan. Aprobado na raw po yan, sabi ng Magiting, na pinuno ng MWSS Regulatory Capture Office. Patrick T. Patrick T. Di ba nasobrahan ng konti yung ano? Nalagyan mo ng C. Patrick Lester T. O nga pala, sorry, my mistake. Regulatory Office lang pala yan. RO ang tawag nga nito. By January po, ibig sabihin yan, halimbawa, ang Manila Water, ang magiging singil niyan by January ay magiging 42.26 pesos per cubic meter by January. Alam nyo po, last year, nasa ano lang yan eh. 27. Sa 2 taon po, mga 15 pesos ang tinaas. Sa 2 taon. By January, noong January kasi, nag-increase na rin sila. Yung Manila Water. Papatayin na talaga tayo. Nakailang increase na for the year? 3? At ang dahilan po niyang kagalang-galang, the Honorable. The Honorable Patrick T. Kape. Sino? The The Honorable. Yan, dyan. Sabi ko na nga ba, mahihirinan ka dyan eh. Ang problema raw po kasi ay inflation. Yan. Talaga to inflation na to, lahat na lang. Kaya talaga. Dapat Yung inflation parang yan supply, Kala ko ba bumaba ang inflation? law of supply and demand. Sabi nga ni dating President Ramon Magsaysay, magpasa nga kayo ng ano. I-amend na yan. I-amend na yan. Law of supply and demand. Repeal. Repeal nyo. Repeal! Ayan. Wait, just to get it straight. Magtataas tayo ng water rates. Rates ba ang Mahigit itataas? 7 pesos. Water. Oh my God. Because of inflation. But didn't the government just announce na bumaba ang inflation natin? Kaka-announce lang, Pero diba? meron pa po Tayo inflation. pa yung nagbibiwang dito. may Affected pa rin. po sila. May inflation pa rin. Inflation pa rin. Affected yan. Hindi lang naman inflation, bro. To ensure sufficient water supply in anticipation of the projected El moderate Nino. to extreme El Nino Yan. phenomenon next year. Ayan. Ang partida po rito, kumbaga, ginawa pa tayo ng pabor ng MWSS Regulatory Capture. Capture. Dahil dinahandahan pa raw nila ang increase. Oh, yes. Calibrate. Hindi, 7 pesos Thank po. you! Per cubic, dahan-dahan pa yan. Calibrated yan. Calibrated. Calibrate. Ano ba tawag doon? Calibrate. Ibig sabihin, pinag-isipan pa nila yan. Para daw po hindi masyado masakit para sa atin. Salamat naman. Woo! Salamat! Kaloka kayo. Kaya Sinakto pa nila ng Pasko Yung next year yung yung announcement. Implementation. Thank you! Wow, para pong hindi nahihirapan ng taong bayan kung magsalita kayo dyan sa Regulatory Capture Office kasi daw po kailangan din daw magtaas
dahil kailangan daw itong mga water concessionaires maghanda laban sa El Nino. Yes. Ayan. Dapat. So inuunahan nila. Maghanda Bumaba sa ang El Nino. So hindi, ibig sabihin projection to. Oo, bumaba ang inflation. Pero kailangan namin maghanda. Para sa El Nino. Siyempre. Kasi pag Importante. nag-El Nino, tataas na naman ang inflation. Pag El Nino ay Ito po, ang kagalang-galang na Patrick T, inutusan niyang Manila Water at Maynilad na yan. Siguraduhin nyo, may tubig sa El Nino. siguraduhin nyo may At para masiguro nyo yan, ito ang 7 pesos per cubic. siguraduhin ninyo na may tubig pagdating ng El El Nino. Nino. Ay yung phenomenon na yan. Okay. I'm giving you 2 ways by which you can do that. Ano? Work out, ha? Okay. Number 1, pag sinabi namin na alas 12 walang tubig, Dapat walang tubig. Huwag Para magkaroon ng ano, higit kukulang. para magkaroon ng pondo ng tubig. Pagdating ninyo sa pangangailangan ninyo. Meron. Meron. Ha? Number 2, Okay. manood kayo ng TikTok. Ayan. Hindi, para matuwa kayo. Hindi Follow daw ng kayo sa ano. TikTok channel ni TikTok channel. ni Honorable. Ito po, itong in-announce ni Honorable Patrick T. Kape. Ito po yung pangalawa Ubus ng kape ko. increase. Kasi Nagkaroon na eh. 5 taon yan eh. Every 5 years. Rate rebasing. Rate rebasing yan. Rate rebasing. 5 years. As per the concession agreement. Yeah. Yes. Pero meron pa Sunod yung yan. ano. So, increase na naman. In theory, it's 5 years. Pero merong mga special and extra special na rate rebasing kasi, wait, nakalimutan namin i-compute yung ganito or ganyan. Yung bulaklak na pinadala doon sa executive. Oo. Since what? Alam mo, nagmamahal ba ang raw material po nila nito? Tubig. Climate change. Tumataas Climate change. Climate change. Tumataas ba presyo ng tubig? Climate change yan. One does not know what Ang alam ko, libre lang yung tubig galing from Mother Nature. sabi ni Alan. Ang maganda sana naman sinabi ni Kagalang-galang. Kagalang-galang. Alam mo ba yung KGG? Nung panahon ni ano? Ano yung KGG? KGG ang ano eh. Ang Kagalang-galang. Kagalang-galang. Okay. KGG. Di ba? Patrick T. Nung panahon ni ano, panahon ni dating mayor, Yeba. Villegas. Dalawang ibig sabihin niya. Wala nang gumagamit ng yeba. Wala na. Wala na. Use na ang buto-buto. Wala na. Wala na. KGG. KGG. Either kagalang-galang ka o kagago-gago ka. Hindi, kay Yeba ito, hindi sa atin. Mapapatawag tayo sa kongreso niya. Wag. Ngayon, dalawang pwede niyang, sana naman, pag kayo, total, every so often, nag-announce kayo ng rate increases, etc., at saka puro mga pasensya na ho kayo, etc., ganyan. Sana naman, meron din kayong sinabi tungkol, alam po nyo, after 25 years, malapit na ho matapos yung kaliwata. Meron na ho tayo. After 25 years. Tagal naman ng 25 years. 25. Ikaw naman. It's just around the corner. Just, Kamamatay na natin yung... di ba? Konti na lang. Malapit na. After 25 years, malapit na. Yan yung supply natin. Yan na. Pag yung big one tumama before the 25 years, di nalintikan na. Nakakatawa dito yung press release nitong si Ito, dali- KGG. KGG. Si Ang KGG. press release po ni KGG, napakaganda na example niya eh. Ang example niya, yun daw pong increase na yan, ang ibig sabihin niyan, ang magiging water bill ng isang bahay ay 34 pesos lang. Kung 10 cubic meters per month ang iyong kinoconsume. Maski po pang inom, hindi kasya yan eh. Yan. Ba't ganyan na example na? Actually, additional monthly cost lang, 4 pesos and 74 centavos dun sa 10 cubic meters, low income. 26.61 for regular lifeline customers. 100.67 for those consuming 20 pesos per cubic meters. At 205 doon ka papasok pare, pesos na increase sa monthly bill mo kung nagko-consume ka ng 30 cubic meters. Yeah. Sino nagko-consume ng 30 cubic meters? Sa isang pamilya of Yung 5. madalas maligo, gaya ni Atty. Trixie. A family of 5 in one month, 30 cubic meters, kasya ba yun?
Meron akong sinutulungan nga, 800 plus na ang water bill nila. My God. Na napakahirap na Ano na yan? Na-socialized pa yan. 800 plus ang So magkano na ngayon yun? Times 3. Yung 800 na yun. Ibig sabihin, yung mga example na ginamit nyo, wala pong katuturan. Ibig sabihin yan, talagang nanloloko na kayo. Hindi, Even in your press release. Dapat ang gawin natin kay KJG, sige nga, KGG. kay KJG, ang gawin natin sa kanya, ganito. 10 cubic meter? O sige Okay. please. I-mestra mo sa amin yung 10 cubic meters na isang araw, yan? Sa isang buwan yun. Correct. Sa isang buwan, Oh my gosh, isang buwan! 10 cubic Oh, meters. sige nga. Hindi, pagka ganyan, si KGG dapat nagdi-distribute ng spray bottle. Spray. Kasi yun na yung panligo natin. Paligo natin. Diba? Salamat! Bagong standard na po ng ligo ngayon. Pero bumawi siya ngayon kasi mas malaki po yung increase ng Maynila kesa sa Manila. Kasi dati, Malayo naman yung tariff nila kahit noon pa eh. Yung Maynila, ang nahabol, increase, 7.8. Kasi noong nakaraan po, 8 pesos ang increase ng Manila water, yung Maynila, 3 pesos, 3 pesos. lang. Binawian niya ngayon, 640 per cubic meter ang increase ng Manila water, yung Maynila, 7.8. Bakit hindi standardized yan? Mas malaki ang effect ng Area. inflation sa Maynila. Sa Maynila. Kaya, Mas mabigat. mas Kasi yan Itong ang sitwasyon. Diyan sa New Ay, Manila, ay. meron dyan. Manila water yan. Hindi, ganito. May kahati eh. Doon sa area na yan, yung Manila area. Manila water, yung sa kabila. Maynila. Maynila. Isang kanto lang. Tatawid ka lang. Tatawid ka lang. Tapos yan ang ginawa mo. Tumawid ka lang. Kanina lang yung tatawirin mo eh. Huwag po kayo mga mabahala mga kababayan. Ayon kay KGG, Ay. yan daw pong adjustment na ginawa niya ay affordable. Ayun. Napakaganda. Bago Napakaganda nitong si KGG. Sige nga, i-TikTok nyo yan. Iibigin talaga kita habang buhay, yan. KGG. Nako. Antindi. Affordable daw po. Parang rin yan yung sa employment, full employment at saka underemployment. Please define affordable. Yan daw po, affordable yan, considering na may El Nino. Oo, darating na El Nino. Ayan. Magpoprotekta lang sila. By the way, para lang ayon sa Maynila, gumagastos sila sa kasalukuyan ng 210 billion pesos in capex. Now, tinatanong ni Atty. Trixie, upgrade nila 14 wastewater facilities, increase ng wastewater treatment capacity ng 420 million liters per day, at installation of 121 kilometers of Well and good. sewer lines. Well and good. Ito po lang ang aking pansin dyan. Bakit advance ang ating bayan doon sa kanilang future investment? Yan ang Langya ka kay Gigi. Yan ang konsepto ng Manluloko ka privatization. talaga. Philippine style. Well, Kailangan i-advance namin yung gagastusin nila. Kamukha ng Diba pag-advance template yan, natin sa sewerage na hindi naman ginawa. In-advance na natin ang Ito, payment. ina-advance natin ang payment sa yung adjustment for inflation. Kailangan daw mag-invest to for El Nino. So, kailangan taasan na ngayon kasi ng tubig. So, collection na nila sa atin. Paano pag hindi ginawa? Babalik ba sa atin yung siyempre pera? gagawin nila dapat. Gagawin nila dapat. Kamukha nang hindi nila paggawa ng The sewerage. concept of ganyan, yung pag-advance, kung problema mo yan, it frees up the government to spend the needed capital expenditure para sa mas mahalagang bagay sa para But sa wait. bansa. Yung kaliwa, Tapos private Dam, sector will... gobyerno nga ang naggumastos doon. Pero nasingil na sila. Naningil na sila. Ganito nga eh. Ganito, naningil sila, walang remittance. Sabi ng gobyerno, ano ba, gagawin ninyo? Hindi. O kung hindi nyo gagawin, kami gagawa. At Yan sila yan. ang gagawa. Tapos kayo makikinabang. Correct. Hindi, gagawin nila yung treatment. Tapos inyo na yung kinolekta nyo. Ano ba? In advance din yun. Sabi po ng Supreme Court, Ah. hindi nyo ginawa yung sewerage, pero naningil kayo. Kayo may penalty, 1.8 billion pesos. Yun yung sa Alam mo yung DNR sagot yun. nila Ano mo ang sagot nila dyan? Ha? Itataas na naman namin ng water rates? Dahil may penalty. Papasa.
Supreme Court, wala kayong awa sa mga Pass on. consumers. Babaan ninyo yan. Mag-EMR kami. Oo. Nag-400. 400 na lang. Pero tayo pa rin magbabayad. Pero hindi pa rin nila binabayaran Nangyari yan. doon sa binayad natin na sewerage, for sewerage noon. Dislodging po. Dislodging ko. Ayaw. Sa mga Yan inyong po, tahanan, ano. sa inyong mga tahanan, tumawag lang kayo sa Paano hotline kung na- hindi ako nagpa-dislodge? Nagmalabanan pa ako. Balang araw magpapadislodge. Hindi, anticipatory nga ito eh. Honest naman. Anticipatory. Wala na. Si KGG, mag-explain ka. Ay, JGG naman eh. Nakakatawa niya yung These are dislodging all na yan. dislodging. Okay. Napaka-stricto. Sasabihin nila, bayad ka na yan, ha? Part yan ng sewerage na binabayad mo. Bigyan ka ng announcement. Minsan late yung announcement. Sasabihin na, we are conducting this service. In the Dapat area. na, ready kayo for the whole day. Magbabantay ka. Whether dumating kami o hindi, intayin nyo kami. Bantayan nyo kami doon. Sayangin niyo yung isang buong araw Sayangin niyo. nyo yung oras ninyo. Kasi pag hindi kayo ready, Wala. 5 taon na naman bago kami bumalik dyan. Parang garbage collection nila may Olivares to yung antay ka na Please. antay. Bakit hindi paliwanag ni KGG kung bakit ang isang water concessionaire gumastos ng 6 billion pesos para bilhin yung shares nung may-ari sa kanila? Reacquisition, Boss, Ay, hindi Kita wala nila sa yung press profits release yun. nila. Wala Ba't sa- hindi niya ipaliwanag yan? Bakit sinasabi niya inflation and El Nino ang dahilan? please Kung understand. bakit na... Corporate news yun, hindi utility. Hindi, Iwas. please understand. Please understand. All of our statements are forward-looking. Yeah. Diba? El Nino eh. El Nino eh. Ito na. May solusyon kami. Might be the worst For El Nino, every ha? problem na ina-anticipate natin, meron kami solusyon. Mahusay ang timing nito si KGG. Magaling. Dahil ang magaling, presidente po, nagsabi by April, lahat ng measures against El Nino dapat in place. In place. Oh. Eto, inunahan niya na. December pa We are ready. Mr. President, December pa lang. na-anticipate na namin yan sinasabi. Handaan na namin. Management of vital watersheds is being intensified. Yan. Ayan. Oh. Tatamaan yan. Tatamaan yan. There's such thing as low intensity management. High intensity. May high intensity management. Low intensity management. Ay, being intensified lang. Kulang-kulang. Mahina. Medyo medium intensity. Low intensity. Should get lessons from Alex. Oo nga eh. Hindi, pero namamangha pa rin ako na, di ba? Meron silang rate increase para sa inflation. Yes. Tingin ko dyan, there will be a rate increase para sa inflation. Hindi naman nila sinasabi dahil tumaas ang inflation. May rate increase pag bumaba ang inflation, rate increase. Rate increase. Pag tumaas ang inflation, may rate increase. Ako naman, namamangha ako sa dahilan na inflation. Dahil sa ating mga nakita rito, ang inflation talaga, yung inflation rate na yan, saan ang gagaling? Sa pagkain po. So mataas ang food expense ng mga water concessionaire. Okay. Paggawa po ng tubig, gumagamit sila ng pagkain. Ayun. Ang inflation, saan ang gagaling? What's fueling the inflation? Yes, Sabi sir. po ng NEDA, ng PSA, food, Okay. beverage. Okay. So yung ang angal nila, taas po ng inflation kasi lakas kumain itong mga tubig eh. Pero lahat ng binanggit Okay. nila, Etong tubig na to, takaw eh. From watershed management to processing of nung product, Tao. to distribution. Ay, May May inflation na mga yan. tao, may mga And we are employing a lot, ha? KGG? We are employing a lot. Water management, forest management, watershed. Yan. Marami kami ini-employ. Sila ba yun? Tapos mag-i-intensify Kakain pa. lahat yan. DNR. Kakain Tama lahat ka itong dyan. mga tao to. Kaya yung sinasabi ninyo This is much too big for us. We're losing the war. Yung pagkain po ay talagang yan ang ng inflation. Totoo ho. Kasi we are employing a lot. Ayan. Watershed Pagkain. management. Yung pag ng linya.
Pag ng filtration, lahat yan. Billing. Billing. Computerized Yeah. yan. May meter reading. Kasi pag po daw, pag talaga maraming pera ka, mas matakaw ka. Ano ka, mag-intensify nga ng management, dadagdag pa yung High pagkain. intensity management. At saka management ho namin, hindi kami kumakain ng hindi Wagyu steak. Yan! Naku, naalala ko naman yung Hindi kami kumakain ng ganyan. Ano akala niyo sa Jonat amin? naman, pinaalala mo Wagyu, na naman yung Wagyu. Wagyu na yan. By the way, yung maiba lang ko, yung paggawa ng Department of Water, na priority legislation, hindi rin. Hindi, nag-file. Sa Kongreso. Sa Congress, nag-file. Si GMA nag-file. GMA. Nag-file. Tapos hindi, Ngayon, Binara na ata ng mga buong Pilipinas gusto i-take over ng private yung mga, lalo na yung Lalo na yung- makikita local water. ay nako, nabara na. Sa Senate nga, wala. Hindi nag-hearing doon eh. Oo. Ah, Tungkol sa ano? Maski sa committee level Hindi lang? nga nila alam na mayroon parang ganyan eh. Kailangan ba? kasi pinoproblema. Nagulat pa sila kung gano'n na. Oh. Siya naman. Iba yung pinoproblema. Next year daw po, SMNI ang kanilang inatupag. tataas na rin ang sigil ng mga trend. Yan. LRT1 lalo. Okay. Mani Pangilinan na naman yan. Yung Maynila, Mani Pangilinan na naman. Inaugurate kasi ni Naping yung ano eh. Yung sa Extension. Sukat. Next Dapat- year, di ba? Oh, Dapat- 2024, sabi ni Ping, Sabi ni Ping Alfonso. Dapat 8 years ago, tapos na yan buong. Well, right of way. Right of way. Situation. Hanggang kasi mapoproblema pa. I mean, 8 years ago, may nagpasagasa na buti na nga, hindi climate change yan. Ito eh. But listen, these are infrastructural projects. Major big ticket infrastructural projects na matindi ang capex, may Yeah, tama rin will work inflation. I mean, Well, at least, Ito ba rin, Conrad? Oh. Mamili ka na ng gagamitin mo na rason. Climate change ba ito? Or inflation. Huwag mong gagawin na climate change yung ano ha, pag-right of way. Baka magkamali yung mga PR dyan. baka ma-interchange sa sobrang Ay, enthusiasm. itong ano, ang problema namin dito sa Maynila, kaya kami naggaganito, nag-increase. Right of way eh. Ay, mali. Mali. Inflation. Mali ang cut tsaka and paste. Mali. Naguguluhan na sila eh. O kaya magpapasko na, nakalimutan. Ay, hindi. Yan ano pala pang climate change para sa... oo. Sa railway, iba. Iba, oo. Right of way. Yan po. Tataas rin ang pamasahe sa train. Okay, tataas ang tubig. Okay. Sabi po ng DA, magde-decline daw ang well-milled rice production natin in the first half of 2024. Tataas ang production. Hindi. Hindi. Decline. Decline. Decline ng well-milled Because of rice. the El Nino. Pero ang sinasabi nila, Naku, bigas. Naku, hindi tinitingilin tayo ng ang sabi nila is first quarter. Pero ang worldwide projections is for the whole year next year. ang bigas. Bigas and most of the food. Food. Agriculture in general. Kailangan itaas ang tubig. Serious downturn Dahil next mataas year. na ang pagbigas. So, magsasaing ka. Yung bigas, mahal ang bili mo. Yung gagamitin mo tubig Tubig. ngayon, kailangan mataas din ang bayad mo. Para match. Oo, Okay. kawawa naman. Pag hindi... Hindi pwede spray bottle kasi. By the way, Yung ligo lang po yun. Sa kahilamos, ha? dun sa train, dun sa railway, by the way, medyo kakaiba sa tubig. The last time nagkaroon sila ng increase was 15 yata or something. Increase on. Sa rail, sa MRT at LRT. So, kailangan talaga nila. Walang rate rebasing dun. Bakit? Bawing-bawi naman sila dyan dahil yung buong Take over kita ng nila. LRT1 nasa Take over kanila. nila. Wala naman silang ginagawa. Wala pang nagpasagasa. Ang condition dyan, sa inyo yung kita na yan, itayo Feeling nyo ko yung talaga extension. Hindi naman na itayo yung extension. Pero nasa kanila yung kita. Eh di, sino nalugi doon? Huwag ko kayo magkalala, in the future, babawi rin ho kami.
Sa inyo. We will have good service for you. Hindi pa ba bumabawi? Sinabi. Forward-looking ho. Potential yan! Potential! Malaki ang potential. Potential. Para Yun, mag-intensified, sabi ni Gadon, sa reclamation daw. Real estate. Usually yan, pag may violation, sususpend mo. Yung sa reclamation, ang ginawa daw, sabi ni... Sinuspend mo na. Sinuspend mo na. Kasi, bakit? Baka merong violation. Lalo na ikaw. Wait, Potential violation. Tinanong ng problema. Makinis talaga yung violation. Wala pa daw. William Gatchalian, may potential. Potential eh. Baka may violation eh. Suspend na natin. Napakaganda ng policy na yan. DENR. Pero wala naman daw silang power to cancel the reclamation dahil yung power na yan nasa Philippine Reclamation Authority. Akalain mo? Okay, nagsuspend. We were just suggesting. Ayun. It was a suggestion that cost millions. May potential violation. Maybe. Climate change din yan. Mabuting mag-air. Hindi pwede. Huwag niyong gawin yung right of way yan, ha? Na problem. Science-based naman, Wag. Kaiba yan. Iba yan. At saka inflation, wag. Wala. Sa reclamation, inflation. Medyo malabo talaga yun. Hindi, baka magkamali. Malay nyo, they will find ways because they're losing the war. Ang problema daw po dito sa LRT na to, maski yung mga taga Visayas and Mindanao, nagbabayad sila dahil wala naman silang pakinabang dyan. Okay. Dahil subsidized ng gobyerno yung LRT1 na yan. Paghintay kayo, pagkakaroon din kayo. Ay, salamat. Yung potential. Maraming Meron salamat. kayong potential LRT. Saka yung reputation ng Pilipinas for tourism, pag nagkaroon doon, masasama rin kayo. May potential. May potential. Alright, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Ang tawayan ang susunod na programang Ronda Pilipinas with award-winning journalist. I like his shirt. Hindi siya naka-blazer ngayon. Hindi naka-blazer ngayon. Flannel ba? Award-winning broadcaster. Plaid flannel. Dapat meron na Fashion tayong call ka rin na. fashion reporting dito. Ikaw, Willie, wag sabi dito. Marami daw silang alimango. Yan! Nasa na yan? Hindi yan kinikwento. Pinapatunayan yung alimango. Maraming salamat. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, 10 days na lang before Christmas. So, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz. Ay, see you on Monday. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.